dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Martin ng Tours, isang obispo at tagapagdipinsa sa simbahan at pananalig sa Diyos. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor, pamansang Nabana ni Jesus Nazareno, at ang mga nakisa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo kay Tito ay kanyang ipinapahayag kung paano yung mga lingkod na namahala sa simbahan na mamuhay sa matuwid, at sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating Panginoon ay nagsasabi na una, kailangan na huwag magawa ng mga iskandalo, magkaroon ng pagpapatawad sa bawat isa, at mamuhay sa pananalig sa Diyos. Sa buhay natin, kung minsan tayo ay nagkukulang sa ating pagsasaksi, sa ating pananalig o panampalataya, at dahil dito, dahil sa ating kahina at karapukan, tayo nangailangan ng patawad ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin ng Tours, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at Apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalataya, ipinagkaloob sa ating lahat. Sumainyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan
ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng simbahan sapagkat ang pamamahalaan niya'y mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nanghahawak ng tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian sa mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, ang silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakakapangilabot ang sasapitin ng taong panggalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo,
pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-32 na linggo sa karamang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ay ang pamumuhay ng isang nananalig sa Diyos. Sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Tito, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 9, ay tinuturo ng ating unang pagbasa ang tungkol sa mga lingkod ng simbahan. Ang mga lingkod, maaring obispo, maaring mga laiko, lahat po ay may tungkulin na una sa lahat, mamuhay ng matuwid. Kapag isang lingkod, dapat mayroon lang isang asawa. Ang mga anak ay nadisiplina. Ang buhay ay matuwid at walang kampintasan. Kaya kailangan na ang pamumuhay ng mga lingkod sa simbahan ay nasentro sa Panginoon. Kaya nga, kailangan alamin natin na napakahalaga ang malaliman na ugnayan sa mga lingkod, ang buhay panalangin, at magsabi, ayon pa sa ating Salmo 23, versikulo 6, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sa ating Ebanghelyo naman ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 16, ang pamumuhay na matuwid ng isang lingkod ng Diyos ay mayroon pong 3 gawain. Una, nagagawa ng paglilingkod na masinop at iwasan ang maging sanhi ng pagkakasala o ang tawag dito, skandalo. Pangalawa, na handang magpatawad sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang kapwa. At pangatlo, ang pagkaroon ng taimtim na pananalig sa Diyos. Unahin po natin ang pag-iwas ng paggawa ng skandalo. Malaking problema ngayon sa ating simbahan ang mga iskandalo na ginagamit ng mga kalaban ng simbahan upang masara ang iilan sa mga mahalagang napaka-importante na mga katedral at mga simbahan sa western part ng ating mundo. Sa Estados Unidos, sa Europa, at sa iba pang dako na mayroong mga grupo na kumontra sa simbahan dahil sa tinatawag na skandalo. Hindi po dapat yan mangyari sa atin ngayon dito sa ating bayan upang maipahayag na ang lahat ng mga naglingkod at ang mga namumuno sa simbahan ay nagpapahayag ng mithiing Kristiyano. Pangalawa, yung tinatawag na pagpapatawad sa kapwa. Napakahirap pong
sabihin na kuminsan tayo na isang Kristiyano ay siya pang mahirap magpatawad ng kanyang kapwa at naghihigante. Marami pong mga nasira dito na mga komunidad, mga pamilya o mga tahanan dahil sa ating kakulangan ng pagpakumbaba, kabukasang loob, kabutihang loob, at handang magpatawad ng ating kapwa. Wala namang tao na perpekto dito sa mundo. Tayong lahat ay mga mahina, marurupok, at hindi perpekto. Kailangan tayong umunawa din sa ating kapwa at handang magpatawad sa isa't isa. Sa ating pagpatawad sa isa't isa, atin pong napahayag na mayroong Diyos na una sa lahat, nagpatawad sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat na patawarin dahil sa ating mga kasalanan. Ang kinakailangan po natin ay ang pagkaroon ng pananalig sa Diyos. Kaya dalawa po ang mahalaga na mga salita na dapat nating dalhin sa ating buhay bilang nananalig. Pagpapatawad at pananalig. Ang pagpapatawad sa salitang Hebreo ay salak. Salak na ito yung ating bukas na konsensya, bukas na kalooban, bukas na puso, na mayroon tayong kabukasan at handa tayong magpakumbaba na tayo ay magpatawad sa ating kapwa. Hindi lang hanggang 3 beses sa ating Panginoon, 70 beses na kung nagkasala ang ating kapwa ay ating patawarin. At ang pangalawa na dapat nating isabuhay ay ang pananalig. Kung ang salak sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat sa ang atin pong Ebanghelyo ni San Lucas ay nakasulat sa Koinoko na Grigo sa original, ang salak ay sigkoro, na nasali naman sa Latin na binyam dari. Ang pagpapatawad ay mahalaga upang tayo ay mamuhay sa ating pananalig. Hindi po tayo maaring mananalig sa Diyos kapag kulang tayo sa ating pagpakumbaba at ang ating handa na magpatawad sa kapwa. Maging hipokrito lang ang ating mga paraan. Ano naman ang pananalig sa Diyos? Ang pananalig sa Diyos sa salitang Hebreo ay emunah Elohim. Emunah, ang ibig sabihin dito, ang ating panampalataya, ang ating pananalig, ang ating tiwala na ibigay nating buo sa Diyos. Sa salitang Koinoko na Grigo, pisti, na sa salitang Latin naman, pedem. At itong dalawa, ang pagpapatawad at ang pananalig, ay siyang napakahalaga na bahagi sa ating buhay. Kapag ka ikaw ay may pamilya, ang pagpapatawad sa loob ng mga tahanan ay isang susi sa pagpatuloy na kayo'y nagkaisa at maging matibay ang inyong samahan at maging matapat kayo sa isa't isa. At kung iyan ay samahan pa ng pananalig o pagtitiwala sa isa't isa, lalong gumaganda ang buhay sa tahanan. Kapag ka matibay ang buhay ng isang pamilya na siyang tunay na batayan sa ating sambayanan, lahat po ay nababatay sa pamilya. Kung mahina at marupok ang struktura ng tahanan o pamilya, maging marupok at mahina din ang sambayanan at maski ang simbahan. Kaya sa atin
dapat nating tingnan na manatiling matapat ang mga may pamilya. Kung maging matapat at malusog ang buhay sa pamilya, maging matibay ang sambayanan, maging masigla din ang simbahan. Kaya ito yung dapat nating dalhin. Una, ang pagpapatawad na tapat sa isa't isa. Pangalawa, ang pagtitiwala sa isa't isa at higit sa lahat, ang pananalig sa Diyos. Lahat po na gustong paigtingin ang pananalig sa Diyos, pumalakpak pa ng malakas upang tayo ay manalig sa Diyos na mayroon ng pagtitiwala sa atin. Ang Diyos na kailanman hindi tayo iiwanan. Ang Diyos na nagmahal ng tunay sa atin, na handang magpatawad sa atin kapag tayo'y babalik sa Kanya. Ang Diyos na sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal ay Kanya pong ibinigay ang Kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay lalo pang tumibay sa ating ugnayan sa Diyos. Naway atin itong alamin na kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggal sa kasamaan. Inialay natin ang ating mga panalangin ngayon ng may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ng Panginoon. Atin pong itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit naway palakasin ng kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Nuling namin ito, mita ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin ng Tours upang sa pamuhay naming araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong San Martin ng Tours ay pinarangalan ng pumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kay Kristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa malayang kalang iniukol kaisa ng sa dito'y nagtitipon. Kay kisa namang hel si siawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay ng anak kahit naaray namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlahin, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ni San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Martin ng Tours, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin mo galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan natin sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa takong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magkagalak na aawit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buo.
galak. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa. Ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin ng Tours sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling ang aming buong hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami na makaawang kalugan mo po ang mga kaluluwa ng mga nagpumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang namamakarumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo may narito, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church sa makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Pagpapatawad at pananalig ay siyang dapat nating isabuhay upang maging matatag tayo, hindi lang sa tahanan natin, sa pagiging simbahan din ng Diyos. Ngayon na po ang pubasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagpon sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kininganin ka na nagsusumamo sa makamta na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Magdasani po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan namin ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng pangako na sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa pag-uwi ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.